Ito po ang kahapon po si TSS ay naglinis dito at talagang kaunti na lang po yung matatapos. Papakita ko po sa inyo natapos si TSS. Kitang-kita nyo po mga amigo. Natapos po nila Sophie at saka nila Alima. So I'm so sorry po mga kababayan ko kung feeling niyo po ay pinagtatrabaho ko sila. Pero hindi po yun ang katotohanan. Ito po ay way ni Tia Mame para po siya makapag-exercise. Kaya pamanhin po mga amigo. Medyo nakaka-hurt po kasi pagka sinasabi niyo na parang inaalila po sila, hindi po ganun. Magre-reaction pa ako ha. Yun ang isa sa mga ginagawa ko sa YouTube is nagre-reaction video ako. It doesn't matter who, but most of the time nagre-reaction video ako kay Sir Paul ng Pugong Bihero o kaya kay King Lux, sa Raffy Tulfo in Action. So, gusto ko mag-reaction dito kasi more than a year ko na rin pinapanood si Ruel, hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil kay pamilya ni Tia Mame, you know. We all like Tia Mame because of her sincerity, because of her loyalty, because of her being real, because of her innate kindness. Hindi siya yung mapagsamantala, hindi siya yung klaseng taong abusado. Napakabuti talaga ni Tia Mame. She's one of a kind na klase ng tao. That's why, even though I really don't like Ruel, but I keep watching because it has nothing to do about Ruel ang aking panonood. It's all about the Matinga family. Okay. So, now that's established. Bakit ako napareact ngayon? Because, as a reactionist, kinakailangan kong maging neutral, kinakailangan kong maging pumanig sa katotohanan, hindi maging bias. Even though I really don't like Ruel so much, but I only don't like the way, hindi naman all the time, sa mga ibang mga bagay na nagiging ginagawa niya sa mga vlog niya, but I cannot take that against him because okay. So, you know, like I said, hindi ko gusto minsan yung mga pamamaraan ni Ruel, but that does not mean to say na ibabash ko na siya, yung mga ganun. No. Especially yung talagang Ruel is sensitive soul. But, on the other hand, ang mga bagay na ginagawa niya, and ito Ruel is not stupid. He's very smart. You think that he's acting like stupid, but he's not. He is very smart. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. You know, ang mga bagay-bagay na mga binabanggit niya sa vlog niya, kung ano-anong mga ginagawa niya, because he wanted engagement. Kinakailangan niya ng engagement because, because without engagement, kahit pa marami kang views, kukunti ang kikitain ng YouTube video mo. So, dapat marami ang engagement. Okay. Now, itong na to na sinabi ninyo na inaalila niya ang Matinga family, si Tia Mame, like, huwag, no, don't. Again, like I said, even though kahit sometimes hindi ko gusto yung mga pamamaraan ni Ruel, but that's foul. That's below the belt. Wag niyo sabihin na inaalila niya ang Matinga family. Unang-una, si Tia Mame mismo, kung nanonood talaga kayo, alam nyo na si Tia Mame mismo
gusto niyang gawin ang ginagawa niya. Nung nasa Equatorial Guinea pa siya, she doesn't stop working. Hindi tumitigil si Chamame na magtrabaho, gumagawa ng yuka sa gabi hanggang madaling araw, naglalaba, naglilinis ang bakuran niya. Kaya nga pudpud na pudpud yung bakuran niya eh. Kaya nga wala kang makitang damo or whatever dahil talagang walit siya ng walit hanggang ang linis-linis talaga. Linis siya ng linis ng bahay niya. She's always doing something. And bakit ngayon nagpunta siya sa Pilipinas? Anong gusto niya gawin niya? Magsenyorita? Oh, at saka yung mga bata, dapat lang nahayaan natin na magtrabaho sila, magbanat ng buto. It's one way of training those children. Hindi lang yung pag-train sa mga bata na para nang sa ganun pag sila'y lumalaki, natututo sila sa mga hamon ng buhay, sa mga gawaing pambahay. It will be good for them. If you don't let them practice as children, sila din ang magiging kawawa pagtanda nila kung wala silang alam sa buhay. So, wag nyong, wag nyong i-bash si Ruel dahil dyan. At isa pa, mas gusto nyo na yung mga bata nakaupo na lang at nakatingin sa cellphone? Mas gusto nyo nandun sila na nagdudota? Mas gusto nyo na nandun sila naka-iPad at nagtitingin ng kung ano-ano? Aba, ang dami-dami ng mga namamatay ng mga kabataan dahil nare-rape ng mga kabataan dahil lagi silang nakatutok sa cellphone, lagi silang nakatutok sa mga internet na yan at kung ano-anong mga nangyayari dahil sa pagtututok nila lagi sa internet. Samantalang yung ginagawa ng mga batang yan, that is a physical activity. Pag pintura, ewan ko ha, nung ako'y maliit, wala pa akong 7 years old, tinuruan na akong magsaing. That is not considered abuse. That's what we call training. And I'm very glad kasi trinain ako ng mga magulang ko sa mga maagang pag-train sa mga gawaing bahay at hindi ako nahirapan. Nadadala ko yon kahit saang lupalop ng mundo ako nakakarating. Kaya wag niyong iba si Ruel dahil nagpipintura ang mga bata. That's a very good physical activity na bakit yung mga bakit yung mga bata na nagpe-painting as an art ng mga flowers, ng mga bahay-bahay, mga ganon. It's the same thing. Yung pagpipaint na yan, that's also a form of art. Nade-develop ang kanilang sense of work ethics. Kaya, wag nyong, wag. Jeez, lahat na lang kayo sala sa lamig, sala sa init. Kung hindi niya uutusan mga bata, ino-spoil mo yung mga bata. Ngayon at ito hindi pa niya inutusan yung mga bata. Ngayon na sina Chamame, ngayon na may ginagawa sila, sasabihin niyo, ay bakit mo inaalila? Sala sa lamig, sala sa init kayo Wag ganon. Oh my gosh. Kung ayaw nyong panoorin, mag-scroll down na lang kayo. You know? Ito kasi, ganito yan. Noong hindi pa ako nag-YouTube, hindi ko naiintindihan kung bakit napaka-sensitive ni Ruel. Sinasabi ko noon, Ruel, ano ka ba, Ruel? Bakit ba sabi mong binabash ka? Sabi ko na gano'n sa mga comment ko doon. Dati nagko-comment ako dati. Ba't ba sinasabing may nambabash sa'yo? Wala naman ako nakikita. Nakabasa na ako ng 500 comments. Wala pa rin ako nakitang comment. Hanggang 500 lang yung binasa ko. Siguro si Ruel, nakabasa siya ng hanggang 1,000 na comment. Nakakita siya ng isa na nag-comment ng masama. At ito, nung naintindihan ko na, nung ako'y nag-vlog na, meron akong 10 na comments. Yung 9 maganda. Tapos biglang may nag-comment na isa na pangit. Lahat nung 9 na comment na magaganda, nakalimutan ko. Nakafocus ako doon sa isang pangit na comment. So, naiintindihan ko si Ruel. Kaya nga, wag nyo nang i-bash. Either panoorin nyo, mag-comment kayo ng mga magagandang comment. Ganun na lang. Kasi si Ruel, he's a very sensitive soul. So, kumbaga, siya yung klase ng tao na marunong mag-joke, pero pag siyang i-joke mo, madali siyang masaktan. So, ganon.
Like say for example, in the past, magtatanong yan, ano pong suggestion nyo sa, let's say for example, nung nasa Equatorial Guinea pa sila, no? Anong suggestion no na pwede pa naming iluto yung businessan nila, no? Na hindi naman natuloy as, you know. So anong suggestion nyo po na iluluto pa namin? Sabi niya. Ang daming mga nag-comment sa inyo, ang daming suggestion. Ano yung sinabi niya? Ay, hindi po pwede yung mga suggestion nyo. Kami pong nakakaalam kasi kami nandito sa Equatorial Guinea. Hindi po pwede yung mga suggestion nyo. Nako, hindi po pwede. Mahal po yan. Ay, nako, hindi po pwede yan kasi wala yung ganyan dito. Ay, nako, hindi pwede yan dahil hindi yan kinakain ng mga taga Equatorial Guinea. Ako po ang nakakaalam kung ano ang dapat. Yun ang isasagot niya later on. So, kung ganun din pala, why were you asking for just suggestion? Okay. So, ganon si Ruel. He can throw something, but if you throw back to him, he's going to be very, very hurt. So, ako, hindi ko na lang siya pinapansin kasi talagang pinapan ko talaga ang family matik si Chamame. Kaya, pero kasi yung ginagawa ni Ruel, na kahit may mga sablay siya kung minsan, bakit? Sino bang perpekto? Lahat naman tayo sumasablay. So, either you watch him or you don't. That's all. Yeah, pero don't put it against him yung pagdesisyon ni Chamame na pinagpipintura ang mga bata. And in this episode, na banggit din Ruel, pag ituloy natin to, no, na about yung worker niya, na kapitbahay niya, na dinaldal niya sa social media, sa YouTube, na nakulong sa Saudi. Like, he was very nonchalant about it. Ilang beses niyang sinabi na yung pagkukulong yun ng Saudi, pa ulit-ulit niya, ilang beses niyang sinabi yun. So, I figured na yung tao nagbigay ng permission for him to tell that on social media. You know, those ilang beses niyang sinabing ganon. But now, in this episode, he's saying that, hindi po sinasadya, dapat po na-edit, hindi po na-edit, hindi ko man lang pinanood, bago ko pinost, sana na-edit ko. Again, that's a bullshit. You know, it was intentionally put it out there. However, so nagkamali ako, nang akala ko is nagkaroon siya ng permission to put it out there. So, yung pagkakataon na to, na yung sinabi nyo na he's not supposed to be saying like that, is if the person gave a permission, then yes, Ruel can just say it out loud or can just tell it on the social media. But let's say, for example, ayaw ng tao at inilagay niya, then Ruel is going to be in trouble if the person is going to take him, you know, na mag-complain against Ruel, then that person is going to win because that's a privacy act. Hindi mo basta-basta pwedeng sabihin unless it's a public knowledge, unless it's a public knowledge. And number two, unless there was a permission granted by the person himself. Let's say, for example, publicly known social media known na nakulong ang isang tao, and then so that's okay for a vlogger to repeat as such kasi it's already well known. Pero kung hindi well known, and then you must have a permission from the person, because without it, anybody can get in trouble. That is a violation of privacy. Anyway, so yon. Kaya wag na po nating piliin na lang natin yung mga kino-comment natin kay Ruel na he's trying to make get an engagement big ang ginagawa ni Ruel. So sometimes nag-create siya ng mga nag-clickbait ang mga titles niya,
nag-create siya ng mga questions and all those things para magkaroon ng engagement. Because I will tell you now, it doesn't matter how many views yung video mo, kung walang engagement, mababa ang algorithm ni YouTube, so mas mababa yung kita ng isang video. Kaya importante yung engagement. Kaya si Ruel he's putting out there na nagkakaroon siya he's trying to make a scandalous idea para nang sa ganun is magkaroon ng engagement. Okay? Kaya, wag nyo na lang patulan, makipag-engage na lang kayo. Just kiss his butt because he loves that. Again, kung ayaw nyo, just scroll. Pero, wag naman sana because let's just watch Pinoy in Equatorial Guinea. It's not because of the shortcomings of Ruel, but because we like Chamame and her family, and by supporting the videos of Ruel, we are indirectly supporting the family of Chamame. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Again, this is just a reaction video. Thank you.